Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Jimmy. Para po sa ating unang katanungan, sa pagmamahal gaya ng pagmamahal ni Jesus, may lugar ba ang katagang magtira ka naman para sa sarili mo? Ayan. Alam mo, ito ang napakagandang tanong. Sapagkat kung titingnan mo yung utos, as I have loved you, paano ba tayo minahal ni Jesus? The truth is this, unless Jesus Christ is in us, hindi talaga natin kaya maging selfless. Lagi tayong mayroong tinitira sa sarili. Pero kung ang focus natin is to allow Jesus to live in us, and to allow His love through us, hindi mo maiisip yung sarili, bakit ka mo? Tingnan nyo, unang-unang Christianity ganito. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung minahal ako ni Jesus, magtitiwala ako na yung inutos niya, makakabuti sa akin dahil mahal niya ako at makakaglorify sa Kanya. At sa ganun, hindi ko iniisip yung sarili ko, ang iniisip ko si Jesus. At yun ang pagmamahal na i-offer ko sa iba. Diba? Kahit sa mag-asawa, kunyari, ang iniisip mo, love your wife, hindi yung tungkol sa'yo, kundi yung dahil sa mahal mo si Jesus. Diba? Yung babae naman, submit to your husband as unto the Lord. Hindi ka nagsasabitan, hindi, kasi sinabi, hindi, dahil mahal ko si Jesus. At natitiwala ako that Jesus is above my husband, kaya pinagpe-pray ko siya, kaya yung decision niya, mali o tama, si God lang nakakaalam. But I will follow. I will do my part. Maaring mag-appeal ako, magsabi ako, pero kung hindi ko mababago isip niya, then the Lord can change His heart. Kaya nga, ang trust mo kay Jesus, it's not about your love, it's about His love through you. Yan, ganun ang pag-ibig na totoo ayon sa Biblia. Praise God for that po. For our second question, para sa mga nakakaranas ng physical abuse or domestic violence, paano nila maaaring i-apply ang love your enemies and pray for those who persecute you? Okay. Di una-una, pag-pray mo sila. Pag-pray mo, ano bang nagiging dahilan kung bakit ito nagiging abusado? Kasi most of the time, itong mga abusadong tao, meron silang pain inside na hindi nila ma-settle at hindi nila maintindihan saan nanggagaling. So, nagre-resort sila sa violence. Kaya nga sabi nila, hurt people. Di ba? Nagre-resort sa violence. Kaya pagpe-pray mo siya that God will change his heart. Kaya mahal mo siya dahil hangad mong maranasan niya si God. Maranasan makawala siya sa talagang pinakadahilan kung bakit siya nagiging abusive. Kaya yun ang pinagpe-pray mo. Kaya mamamahal mo sila kasi gagawin mo pa rin siya ng mabuti kung ano yung makakatulong sa kanya to become a better person. Para po sa ating huling tanong, may hangganan o boundary po ba ang pag-apply ng loving your enemies? Paano kung paulit-ulit yung ginagawang offense sa atin dahil lagi namang pinagbibigyan? Ayan, ang ganda niyan. Kasi yung kaninang tanong, di ba, abusado. Tapos pinagpe-pray mo siya para pagpalaan siya ng Diyos. Dito naman, mapapansin mo, pinagbibigyan. Mali yung expression ng pagmamahal. Kasi kung ito alam mo abusado at hindi nagbabago, hindi yan, ang pagmamahal hindi yung pagbibigay. Kundi yung willingness mo to stand against injustice and yet not vindictive. Kasi ang love na to, hindi yung passive ka na gawin mo na lahat, sisapakin mo na lang ako ng sapakin. Hindi ganon. Kung mapapansin si Jesus, sabi niya, pag kinampal ka sa kanan o ininsulto ka, bigay mo yung kaliwa. Pero no si Jesus sinampal, ano sinabi niya? Kung wala akong ginawang mali, bakit mo ako sinasampal? Mapapansin mo, hindi niya binigay yung kaliwa. Ang ibig sabihin, he stood against injustice, pero hindi siya vindictive. Pansin mo, kahit na sinabi niya na yun, hindi niya pinaglaban pa, ganyan. Basta in-address niya ng issue. Ganon din si Paul. Di ba? Nung kinulong siya ng walang due process, alam niyo ba ang Roman citizen ako? Hindi niya pinagpilitan, nakiusap sila, sige, umalis ka na, ganyan. Di ba? So, he stood against injustice. So, ganun din sa enemies. Naalala ko, mayroong isang tatay, abusado sa asawa, abusado sa anak. Tapos sabi niya, tinawagan niya, minumura niya yung pamilya. Tapos sabi ng anak, Dad, sabi niya, mahal kita, pero hindi ko papayagan na hayaan kitang abusuhin kami sa iyong mga salita. Kaya Dad, ibababa akong telepono kahit magalit ka, pero gusto kong sabihin sa iyo dahil mahal kita. Kung hindi ka magbabago, hindi namin pakikinggan yung sasabihin mo.
Sa madaling salita, mahal mo siya, pero hindi mo siya papababayaang magpatuloy sa kasalanan. You stand against injustice, you stand against sin, but you are not vindictive na maggaganti ka, kundi ang hangad mo to seek the highest good of that person. Maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan. Pero bago tayo magtapos, iniimbitahan ko ang lahat ng singles na samahan kami every Friday starting February 16, 7:30 p.m. dito sa CCF Center or satellites near you para sa Big Fridays. Magsisimula ang bagong series na Seasons of Love, discovering God's purpose for every season. You may also follow our Facebook page or YouTube channel for updates. Kita kits, and that's it for Sunday Fast Track. God bless!